Magandang araw sa lahat. Ako si Dra, Ligaya Santos. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa natural na pangangalaga sa buhok. Naiisip mo ba kung bakit sa Pilipinas, kahit ang mga babaeng nasa edad 70 o 80 ay patuloy na may makapal at itim na buhok, habang maraming kababaihan ang araw-araw na nahihirapan sa paglalagas, pagnipis, at walang buhay na buhok? Hindi ito genetika, hindi ito pangkulay, hindi rin ito mamahaling paggamot. Ito ay isang simpleng ugali na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ihanda ang sikat na Filipino rice water treatment. Madali, matipid, at may kakaunting sangkap. Ito ay nakakatulong upang palakasin ang ugat, pabagalin ang paglalagas, pasiglahin ang paglago, at ibalik ang ganda at kintab sa buhok. Sa katunayan, maraming matatandang kababaihan sa Pilipinas ang gumagamit na nito sa loob ng ilang dekada, at iyon ang dahilan kung bakit nais kong ibahagi sa iyo ang sikretong ito ngayon. Ngunit narito ang isang bagay na halos walang sinuman ang nagpapaliwanag ng malinaw. Hindi sapat ang paggamit ng rice water ng minsan o dalawang beses at umasa ng kahanga-hangang resulta. Maraming kababaihan ang sumusubok ng hindi alam kung paano ihanda ng tama, ina-applyan ito ng basta-basta. Hindi nakikita ang anumang tunay na pagbabago at sa huli ay iniisip na hindi gumagana ang pamamaraang ito. Sumusuko sila nang hindi nalalaman na isang maliit na detalye lamang ang kailangan upang lubos na baguhin ang kalusugan ng kanilang buhok. Ang tunay na kapangyarihan ng bigas ay hindi lumalabas kapag hugas mo lang ito ng tubig. Lumalabas ito kapag hinayaan mo ang bigas na dumaan sa isang natural na proseso ng pagbuburo. Kapag ang tubig ay umalsa, kapag ang mga nutrients ay nagising, kapag ang mga enzyme ay nagsisimulang maging aktibo, ang simpleng bigas ay nagiging isang buhay na konsentrado ng bitamina B, mineral, amino acid, at inositol, isang compound na pinatunayan ng agham na nakakatulong upang palakasin ang hibla, bawasan ang pagkasira, at protektahan ang mga follicle mula sa maagang pagtanda. Sa panahon ng proseso ng pagbuburo na ito, nabubuo din ang mga organic acid na malambot upang makatulong na balansehin ang pH ng anit. Ang balanse na ito ay mahalaga dahil ang isang anit na masyadong tuyo o masyadong mamantika ay nagpapahina sa mga ugat, nagpapabor sa pamamaga, at nagpapabilis sa paglalagas ng buhok. Kapag ang pH ay bumalik sa natural nitong estado, ang balat ay humihinga ng mas mahusay, bumubuti ang sirkulasyon, at ang mga follicle ay tumatanggap ng mas maraming oxygen at nutrients na lumilikha ng perpektong kapaligiran upang muling maisaaktibo ang paglago. Iyan ang dahilan kung bakit sa Pilipinas, ang paggamot na ito ay hindi itinuturing na isang simpleng remedyo sa bahay, kundi isang maliit na ritual ng personal na pangangalaga na ipinasa ng may pasensya, paggalang, at pagtitiyaga. Hindi ito isang mabilis na trick o isang walang laman na pangako. Ito ay isang paraan upang alagaan ang buhok mula sa ugat, mula sa loob. Pag-unawa na ang tunay na kagandahan ay nangangailangan ng oras, dedikasyon, at pagmamahal sa sarili. At ang pinakamagandang bahagi sa lahat ay maaari mo ring ilapat ang ritual na ito sa bahay nang hindi gumagasta ng pera, nang hindi umaasa sa mamahaling produkto, at nang hindi inilalantad ang iyong anit sa agresibong kemikal. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano ito ihanda ng sunod-sunod. Ilang oras ito dapat naiwan. Paano makilala ang perpektong punto ng pagbuburo. At paano ito ilalapat upang talagang gumana at magbigay sa iyo ng nakikitang resulta. Upang ihanda ang paggamot na ito, kailangan mo ng isang baso ng puting bigas o brown rice at 1 litro ng malinis na tubig. Mahalagang pumili ng bigas na walang kemikal o artipisyal na pampalasa. Ilagay ang bigas sa isang lalagyan at hugasan ng dahan-dahan. Gamit ang kaunting tubig sa loob ng ilang segundo upang alisin ang mga dumi,
itapon ang unang tubig na iyon. Pagkatapos, magdagdag ng 1 litro ng malinis na tubig, paghaluin ng may pag-iingat. Takpan ang lalagyan at ilagay ito sa isang malamig na lugar na malayo sa araw sa loob ng 12 hanggang 24 na oras upang natural na umalsa. Sa susunod na araw, mapapansin mo na ang tubig ay mas maulap, mas makapal, at may banayad na amoy ng yogurt. Ito ang ideal na punto. Salain ang bigas at itago lamang ang likido. Naglalaman ang likidong ito ng inositol, amino acid, B-complex na bitamina, at mineral na nakakatulong sa pag-repair ng hibla ng buhok, pagpapalakas ng ugat, pagbabawas ng paglalagas, at pagpapabuti ng kintab at pagkalastiko ng buhok. Bago gamitin, inirerekomenda na diluted ang fermented water sa pamamagitan ng paghahalo ng isang bahagi nito sa isang bahagi ng malinis na tubig upang maiwasan ang. Pagkatapos mag-shampoo ng iyong buhok, alisin ang labis na tubig gamit ang tuwalya at iwanang basa ang buhok. Una, ilapat ang pinaghalong sa anit. Imasahe ng dahan-dahan gamit ang mga daliri sa loob ng 3 hanggang 5 minuto upang pasiglahin ang sirkulasyon. Pagkatapos, ilapat ang likido mula sa ugat hanggang sa dulo, siguraduhing pantay na matakpan ang lahat ng buhok. Kapag nai-apply na, ipunin ang buhok at takpan ito ng shower cap o malinis na plastic bag. Ang hakbang na ito ay napakahalaga dahil ang natural na init ay lumilikha ng isang epekto na nakakatulong sa mga nutrients na mas mahusay na tumagos sa hibla at pinipigilan ang likido na sumingaw. Hayaan ang paggamot na gumana sa loob ng 15 hanggang 20 minuto sa isang relax na kapaligiran. Pagkatapos, alisin ang cap at banlawan ng maraming maligamgam na tubig. Iwasan ang napakainit na tubig. Sa karamihan ng mga kaso, hindi na kailangang gumamit ng conditioner. Bagaman ang mga taong may napakatuyong buhok ay maaaring maglagay ng maliit na dami lamang sa dulo. Ang ideal na dalas ay minsan o 2 beses sa isang linggo. Kung ang buhok ay malubhang nasira, maaari itong gamitin ng hanggang 3 beses sa isang linggo sa unang buwan at pagkatapos ay bawasan. Hindi inirerekomenda na gamitin ito araw-araw dahil maaari itong magdulot ng akumulasyon ng residue sa anit. Upang mapreserba ito, itago ang tubig sa isang malinis at mahigpit na nakasarang bote sa refrigerator kung saan ito ay nananatili sa mabuting kondisyon sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Kung magbago ng kulay, magkaroon ng amag o magkaroon ng napakalakas na amoy, dapat itong itapon. Upang mas mapahusay ang mga resulta, maaari kang maghalo ng ilang patak ng rosemary essential oil ng direkta sa fermented rice water bago ilapat o gamitin. Pagkatapos, kapag ang buhok ay tuyo na, ilapat ito bilang masahe o spray sa anit upang pasiglahin ang paglago. Ang rosemary ay nagpapagana ng sirkulasyon, nagpapalakas ng mga follicle, at nakakatulong sa buhok na lumago ng mas malakas at mas mabilis. Maaari ka ring magdagdag ng kaunting gel ng aloe vera upang madagdagan ang hydration at mapabuti ang pagkalastiko ng buhok. At dagdagan ang pag-aalaga na ito ng banayad na masahe sa anit na nagpapanatili ng pang-araw-araw na rutinang aktibo at malusog. Mahalaga rin ang uminom ng sapat na tubig at mapanatili ang dieta na mayaman sa protina, iron, at bitamina dahil ang paglago ng buhok ay nakasalalay sa parehong panlabas at panloob na pangangalaga. At tandaan na manatili hanggang sa huli dahil mamaya ay ihahayag ko ang isang serum upang pasiglahin ang paglago ng buhok na magugustuhan mo dahil ito ay napaka-epektibo, simple at madaling ihanda sa bahay. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang formula, isang mas malakas na kombinasyon na perpekto para sa mga nakakaramdam na mabagal ang paglago ng kanilang buhok, madaling malagas, o nawalan ng sensasyon sa paglipas ng mga taon. Pinagsasama ng recipe na ito ang 3 natural na sangkap na may napatunayang epekto. Fermented rice water, clavo clove, at rosemary. Magkasama silang bumubuo ng isang stimulating tonic na nagpapagana ng mga follicle, nagpapalakas ng ugat, at nagpapagising ng paglago mula sa loob.
Upang ihanda ito, kailangan mo ng isang tasa ng fermented rice water, isang kutsarita ng klavo, at isang kutsarita ng tuyong rosemary o isang maliit na dakot ng sariwang rosemary. Ilagay ang klavo at rosemary sa isang maliit na palayok na may isang tasa ng tubig at pakuluan ang mga ito sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos, patayin ang apoy, takpan, at hayaang lumamig ng lubusan. Kapag malamig na, salain ang infusion at ihalo ito sa fermented rice water sa isang malinis na lalagyan. Ang pinaghalong ito ay naglalaman ng mga antioxidant, mineral, at aktibong compound na nagpapasigla ng sirkulasyon ng anit. Sa siyentipikong paraan, ang klavo ay naglalaman ng eugenol, isang compound na may antioxidant at epekto na nagpapabuti ng daloy ng dugo sa balat, habang ang rosemary ay napatunayang pabor sa oxygenation ng mga follicle at nagpapahaba ng yugto ng paglago ng buhok. Kapag pinagsama sa inositol at amino acid ng bigas, isang komprehensibong paggamot ang nalilikha na nagpapalusog, nagpoprotekta, at nagpapalakas ng hibla ng buhok. Upang magamit ito ng tama, ilapat ang pinaghalong sa malinis at bahagyang mamasa-masa na anit gamit ang spray bottle o mga daliri. Imasahe ng dahan-dahan sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Igiit ang mga bahagi na may pinakamaliit na paglalagas. Pagkatapos, ipunin ang buhok at takpan ito ng shower cap upang mapanatili itong mainit at mapadali ang pagsipsip. Hayaan itong gumana sa loob ng 15 hanggang 20 minuto at banlawan ng maligamgam na tubig. Maaari mo rin itong gamitin bilang isang hindi kailangang banlawan na tonic. Ilapat ang maliit na dami sa tuyong buhok bago matulog. Ang inirerekomendang dalas ay 2 beses sa isang linggo para sa pagpapanatili at hanggang 3 beses sa isang linggo sa mga kaso ng malakas na paglalagas sa unang buwan. Hindi inirerekomenda para sa pang-araw-araw na paggamit dahil naglalaman ito ng mga aktibong compound na nangangailangan ng pahinga upang gumana ng tama. Upang mapreserba ito, ihalo sa isang salamin na bote madilim o malinis na plastic sa refrigerator kung saan ito ay nananatili sa mabuting kondisyon sa loob ng 5 hanggang 7 araw. Upang mapahusay ang mga epekto nito, maaari kang magdagdag ng ilang patak ng rosemary essential oil, ikumbina ito sa mga masahe at mapanatili ang isang sapat na rutinang pahinga sa gabi. Dahil ang stress ay direktang nakakaapekto sa paglago. Iwasan ang paggamit ng paggamot na ito kung mayroon kang mga sugat o matinding pagkasira ng anit at itigil ang paggamit nito kung mapansin mo ang patuloy na pangangati. Ang pangalawang formula na ito ay hindi lamang nagpapalusog sa buhok, kundi nagpapagising din ng mga natutulog na follicle, nagpapabalik ng tibay, at lumilikha ng perpektong kapaligiran para muling lumago ng malakas ang iyong buhok. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na ritual at ito ay maaaring maging sa iyo. At ngayon, gaya ng ipinangako ko sa iyo mula sa simula, dumating na ang oras upang ihayag sa iyo ang spray serum na perpektong nagkumpleto sa buong rutinang ito ng pag-aalaga ng buhok. Ito ang huling hakbang na nagpapagiba sa pagitan ng buhok na nananatili lang at buhok na talagang lumalago ng malakas, makapal, at puno ng buhay. Ito ay isang natural na kombinasyon ng dahon ng ubas, rosemary, at klavo, 3 sangkap na kilala sa kanilang kakayahang mag-activate ng mga follicle, mapabuti ang sirkulasyon, at pahabain ang yugto ng paglago ng buhok. Upang ihanda ito, kailangan mo ng isang tasa ng tubig, isang maliit na dakot ng dahon ng ubas, isang kutsara ng tuyo o sariwang rosemary, at kalahating kutsarita ng klavo. Ilagay ang lahat ng sangkap sa isang palayok, pakuluan sa loob ng 5 hanggang 7 minuto, at pagkatapos ay patayin ang apoy, takpan, at hayaang lumamig ng lubusan ang likido. Pagkatapos, salain ito at ibuhos sa isang bote na may malinis na atomizer. Kung gusto mong mas mapahusay pa ang epekto nito, maaari kang magdagdag ng 5 patak ng rosemary o grape essential oil. Mula sa siyentipikong pananaw, ang dahon ng ubas
ay mayaman sa flavonoids at vitamina C na nagpapalakas ng mga daluyan ng dugo. Ang rosemary ay nagpapasigla ng oxygenation ng mga follicle at ang clavo ay nagaambag ng eugenol, isang antioxidant compound na nagpoprotekta sa ugat mula sa pamumutla. Lumilikha ang kombinasyong ito ng isang perpektong kapaligiran upang mas mabilis na lumago ang buhok at may mas malaking resistensya. Upang magamit ito ng tama, ilapat ito palagi sa malinis at tuyong buhok pagkatapos maghugas. Hatiin ang buhok sa ilang seksyon sa tulong ng suklay. Paghihiwalayin ito sa mga linya mula sa noo hanggang sa batok at mula sa tainga hanggang sa tainga. Ito ay nagpapahintulot sa serum na direktang maabot ang ugat kung saan ito dapat talagang gumana. Spray ng 2 hanggang 3 beses sa bawat seksyon, lalo na sa mga bahagi na may mas kaunting buhok o mas malaking paglalagas. Iwasan ang pagbabasa ng buhok. Ang susi ay sa isang magaan at pantay na aplikasyon. Pagkatapos ng aplikasyon, imasahe ng dahan-dahan ang anit gamit ang mga daliri sa loob ng 3 minuto, gumaganap ng mga pabilog na galaw upang pasiglahin ang sirkulasyon. Hindi na kailangang banlawan. Hayaan ang produkto na gumana sa buong araw o sa buong gabi. Sa patuloy na paggamit, patuloy mong mapapansin kung paano nagiging mas malakas, mas makapal, at may mas malaking volume ang buhok. Ang ideal na dalas ay minsan sa isang araw, mas mabuti sa gabi, bagaman maaari rin itong gamitin sa umaga kung hindi ito nagpapamantilang sa iyong buhok. Upang mapreserba ito, itago ang spray sa refrigerator o sa isang malamig at madilim na lugar kung saan ito ay nananatili sa mabuting kondisyon sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Ingatan itong kalugin bago ang bawat paggamit. Upang mapahusay ang mga resulta, ikumbina ang serum na ito sa dieta na mayaman sa protina, iron, at vitamina B. Matulog ng hindi bababa sa 7 oras sa isang gabi at iwasan ang paggamit ng init sa buhok. Hindi inirerekomenda na ilapat ito sa anit na iritado, may sugat, o impeksyon. Kung mapansin mo ang patuloy na pangangati, itigil ang paggamit nito. Ang serum na ito ay hindi lamang isa pang produkto. Ito ang perpektong pagtatapos sa isang maingat, natural, at makapangyarihang rutina, isang maliit na pang-araw-araw na kilos na sa paglipas ng panahon ay maaaring magbalik ng lakas, kintab, at sigla sa iyong buhok na inakala mong nawala. Ngayon, nais kitang imbitahan na gumawa ng kakaiba. Hindi lamang tungkol sa pagsubok ng isa pang resip o pagsunod sa isang lumilipas na uso. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa sarili mo ng oras, atensyon, at pagtitiyaga sa loob ng susunod na 21 araw. Sasabihin mo sa iyong sarili na aalagaan mo ang iyong buhok nang may pasensya at paggalang, pag-unawa na ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa magdamag, kundi kapag lumikha ka ng mga ugali na nagpapatuloy sa paglipas ng panahon. Bago magsimula, kumuha ng larawan sa natural na liwanag. Walang filter at walang tinatago. Tingnan ang iyong buhok kung ano ito ngayon. Ang volume nito, ang kintab nito, ang hitsura nito, at ang tekstura nito. Ang larawang iyon ang magiging iyong panimulang punto. At sa loob ng 3 linggo, ito rin ang magiging patunay ng lahat ng kaya mong makamit kapag inalagaan mo ang iyong sarili ng may pagmamahal. Sa panahon ng hamon na ito, gagamitin mo ang 3 formula na natutunan mo ngayon, pagsasama-samahin ang mga ito sa balansing paraan upang hindi makasama ang buhok at hayaan ang bawat paggamot na gampanan ang tungkulin nito. Sa unang yugto, sa mga unang araw, ang layunin ay linisin, balansehin, at ihanda ang ugat. Para dito, pangunahing ginagamit ang fermented rice water, inilalapat ito sa malinis, mamasama-sa na buhok, iminasahin ng mabagal at pabilog na galaw, hayaang kumilos at banlawan ng maligamgam na tubig. Sa yugtong ito, maraming tao ang nagsisimulang makaramdam ng mas malamig, mas hindi makating, at mas malambot na pakiramdam. Sa pangalawang yugto, ang focus ay sa pagpapalakas ng anit at mga follicle. Dito mo isinasama ang tonic na gawa sa rice water
clavo at rosemary. Ang paggamot na ito ay nagpapasigla ng sirkulasyon at nakakatulong sa mga nutrients na direktang maabot ang ugat. Ilapat ito ng mahinahon at maglaan ng oras sa pagmasahe at bigyang pansin ang mga bahagi kung saan mas mahina ang buhok. Unti-unti mong mapapansin ang mas kaunting paglalagas at isang mas makapal na buhok. Sa ikatlong yugto, ang layunin ay panatilihin at i-regenerate. Sa panahong ito, ang spray serum ang magiging iyong pang-araw-araw na kaalyado. Ilapat ito sa gabi sa malinis at tuyong buhok. Hatiin sa mga seksyon upang maabot ang ugat. Imasahe ng dahan-dahan at hayaan itong kumilos habang ikaw ay natutulog. Ang simpleng kilos na ito ay sumasama sa natural na proseso ng pag-aayos ng katawan at nagpapahusay sa mga resulta ng buong programa. Sa buong mga araw na ito, tandaan na ang panlabas na pangangalaga ay dapat na sinasamahan ng panloob na mga gawi. Uminom ng sapat na tubig, subukang matulog ng maayos, kumain ng mga pagkaing mayaman sa protina at bitamina, at iwasan ang paggamit ng init sa buhok. Ang maliliit na detalyeng ito ay gumagawa ng malaking pagbabago sa kalusugan ng iyong buhok. Sa pagtatapos ng hamon, kumuha ulit ng isa pang larawan mo sa parehong kondisyon ng una. Ihambing ito ng mahinahon at nang hindi hinuhusgahan ang iyong sarili. Obserbahan ang mga pagbabago, gaano man kaliit ang mga ito, dahil ang bawat pag-unlad ay isang tagumpay. Pagkatapos, bumalik sa espasyong ito at sabihin sa akin ang iyong karanasan sa mga komento.